Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang araw, masiglang buhay. Hello po sa ating mga suki sa ating programang Moms at Heart. Nagpapahubog na naman ang ating mga pusong ina patungkol sa ating usapan. Usapan at usapan, parang ganun ano po. Kasi redundant siya. Season talk po ang ating tuon para ngayong ika-third Saturday of the month. Kung saan si Ma'am si Johnny ay akin na naman po makakatandem to discuss different things na pwede nating paalalahanan. Paano nga po ba tayo kakausap? And for this time, medyo challenge po ito, no? Because we are going to talk about rules. Ako, ang rules po ay talagang kausap ang ating pong kapital dyan. So we need to know how are we going to season our talk while we are giving our children rules. Baka restrictions kaya, masakit kaya, at kung ano-ano pa po. We'll find that later on. But meanwhile, samahan niyo po kami. Kayo po ba ay kinig nood yan? Kinig sa 702 DCAS AM band o di ka nood sa ating FEBC Radio TV or sa ating pong Facebook ng Moms at Heart. Ang lahat ng yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At naku, happy anniversary po. Malapit na naman ang anniversary ng ating pong FEBC ngayong first Saturday of June. Welcome po ang lahat. Of course, makikita niyo po ang mga announcement patungkol dyan. Sana po ay magkita-kita tayo doon. And now, I'd like to welcome ang ating pong kasama, si Ma'am Shi Johnny. Hello, Ma'am Shi Johnny. Kumusta ang live? Buhay-buhay? I'm glad magkasama na naman tayo sa usapan. Parang redundant, ano? Usapang season talk. Redundant. Okay, so ako well, as usual, busy pa rin po sa motherhood journey natin, Doc. And also, may mga bagong mga opportunities po, open doors that where we would like to be more useful sa pag-minister po. Sa amin doon sa Bacoor, at dito din po sa school namin sa Amadeo. So, naghihintay na lang po ma-formalize yung mga schedules and maging official na. So, magpapaka-busy pala, no? Pero praise God po for, yun nga po, mga favors and open doors para lalo pa maging kagamit-gamit sa kanya. Kayo, Doc, kamusta kayo ngayon? I like to pick up on the kagamit-gamit kasi parang itong nagdaang araw, no? It's a third week of ng ating Mayo. Oh, by the way, happy Mother's Day. Nung linggo ay nag-celebrate. Yeah. Yes, ang Sa inyo din po. Opo. Yes, at punong-puno na naman ang mga kainan at mga kung ano-anong puntahan, ano? So, happy Mother's Day po sa lahat. At yes, I was too busy. Parang lang, nagdabaw pa nga ako na mukhang aeroplano. Yung aeroplano mo, Wow. yung airplane mukhang bus. Kasi I left Manila 8 a.m. I took the plane back to Manila from Davao 8 p.m. Parang ganun ako isang Wow. cycle. Nagkape lang sa Davao, tapos uwi na. Oo, yeah, ayan. Parang after the talk, yun, umalis na rin. Kasi nga, I have to meet, no? Ay, hello po dyan sa aking mga nakasama dyan sa San Jose, Nueva Ecija. At ganoon din Wow. naman sa Lupao, ang mga kananayan dyan, kumusta po kayo? Yeah, I have to catch up with them. Kasi ayun, magkasunod ang aking talk. So, I praise the Lord, no? Sa kalakasan na may isang araw, minsan 2 talks ko. So, purihin ang Panginoon. And I'm just so happy na even at this advancing age. Ayan, kumusta po yung aking mga, ang tawag ko ay super agers. Ayan, the super agers. Opo, Of the super napakaganda. agers. It's something that we need to be all busy with, no? Kasi ang daming ginagawa nung
mga bagay-bagay na nakakagulo sa ating kabataan, ano? At sa mga nanay Opo. din, ano? Mhm. Pareho na eh, parang pag tinignan mo, teka, ba't ganito si bata? Kasi si magulang ganito eh, di ba? So parang Mm. it connects, no? Doon sa, Opo. yes, so, and naliw ako sa aking topic dyan sa Lupao, no? Mm. Inay, pakatatag ka. Oh, ang ganda. No? O matatag pa po ba kayo, Wow. hero dyan sa mga umattend dyan? No? Matatag pa po ba kayo? Mm. Mhm. Alright. So itong pag-uusapan natin, as usual, when you are with me, ay Mhm. season talk, no? Parang season. Yes. Ano yung ibubuhos natin ngayon? Maalat ba? Matamis? Dapat seasoned. Oo. Or mapait, no? Parang chocolate nga, kaso dark chocolate naman, ang pait. Pero healthy, kaya okay na din, Doc, Yeah, di it's ba? healthy. You know what, no? Something healthy, parang ang connotation natin ay Mhm. hindi masarap yung lasa. Like ang palaya is Mm. healthy. But then, Mhm. parang, parang no, di ba? Opo. Yes, oo. Totoo po. So, you mentioned you're expanding your territories. You're By God's going to grace. another, yes, oo. Opo. Yeah, oo nga. Yes, maganda yung ganon kasi Mm. nagkakaroon ng mas maraming seeds, no, na naitatanim Yes. Opo. and more productive ang buhay, di ba? Opo. Mm. Productive, no? Oo, yes. Mm. At saka, Doc, I find this very meaningful kasi po the opportunity was to help the transformation office of the city of Bacoor, wherein ang mapupuntahan po natin would be the delinquent juveniles or Oh, juvenile really? delinquents. Ayan, opo. So Oo. we'll be ministering to them. We will be at least doing some counseling sa kanila kasi po actually, sadly, tragically po, may mga cases of suicide, no, doon po sa bayan na iyon. Kaya tutulungan po natin sila na at least ma-alleviate po yung mga ganong rates, Mm-mm. no, ng mga attempts mga nagsasucceed po talaga. Kasi marami rin po talagang kabataan ang nalululong sa maagang edad nila sa mga krimen, sa mga di magagandang Oo, gawain. So tama. napupunta po sila sa ganung kalagayan, di ba po? Siguro dahil nga rin po sa Yes. hirap ng buhay, saka sa mga komplikadong kalagayan sa mga pamilyang pinanggalingan nila. Oo. So we're grateful Mm-mm. for opportunities like that to minister po sa mga gantong special population. Nga, yes. So, kaya nga, recently din pala, no? Ito lang ding Mm-mm. week na to, kaya sobrang busy, no? We stayed in the farm, no? Medyo unti-unti ay Mm. binubukas-bukas na namin yung mga ideas, no? In terms of how it will be helpful, no? Sa community. Kasi ganyan Wow. sinasabi mo, ang dami kasi ngayong mga hindi ma-reconcile, no? Di ba? Yung mga Mm-hmm. nangyayari sa buhay nila. And Mm-mm. so, kaya nga doon, ang pangalan doon is Recreate Your Life. Di ba? Wow, Recreate your napakaganda. life. Oo. So you recreate your life with the Creator, not with anybody Mm. else, no? Kasi Yeah. you go back to the Creator who made you, di ba, Mm. no? Opo. So Yes. maganda ang ating mga pinaggagawa and I hope po sa ating mga kasama, kumusta po ang ating mga moms at heart? Mhm. Our hearts are being shaped, no? And shaped productively, no? Kasi minsan, Amen. sa dami ng mga shapers sa mundo, kung ano-ano na yung mga nangyayari. Di ba, no, na parang Mhm. it's so interesting, it's so Mhm. pleasurable, di ba, no, na parang, Mm. teka, sandali, ano ba to? Tama pa ba itong ginagawa ko? Or Mhm. nakaka-apekto na ba ito, no? Sa Mhm. aking mga buhay-buhay, no? And Mhm. yan ang pag-uusapan natin ngayon, Ma'am si Jenny, yung tinatawag Wow. nating rules. Yan. Oh, Rules. rules. Yun, oo. Mhm. Maalala ko lamang, nung panahon kasi namin, when we talk about rules and regulations, parang, well, I belong to the baby boomers, siyempre. Mhm. Raised by the, ano na nga yung tawag doon sa generation ng mga nauna pa sa baby boomers. Pero yung mga nauna, Mhm. yung parang silent generation kasi Oh. nasa-silent po sila, di ba, no? Mhm. And our elders, no, like my lola and my mother, they tasted yung World War II. Kaya Mm. nga boomers kami, no? So during Mhm. our time, rules and regulations are something na parang
sanay kami dun. And we Mm. don't complain. We are not parang so much concerned na, "Uy, asan ang rights ko?" Parang ganyan. "I am entitled to this. Bakit ako walang ganito?" Ganyan, 'di ba? Mm. So during those days, parang we're peaceful to Mhm. obey. 'Di ba? We're Yeah. peaceful to obey, 'di ba? And Mhm. yung level of obedience namin is something, hindi ko alam kung malalim ba o mababaw yun. Kasi Mhm. parang nape-predict namin, no, through the looks of Mhm. our elders, Yeah. 'di ba? Nakukuha sa tingin. Like ako, like halimbawa, yung rules ng standard sa paglilinis, Mm. rules po yun, 'di ba? No, no. So Mm. I will wipe the table, I will sweep, ganyan. Mm. And Opo. then, papasok na si elder. And alam Mm. ko kung nasa-satisfy siya o hindi, even without hearing a word. Mm. Opo. And on my self naman, parang what I do is pag gano'n, I ask or sometimes titingnan ko yung ginagawa ko, "Ay, may naiwan pala Mm. akong kalat," parang ganyan, 'di ba? Mm. So ano yun, initiative mo, 'di ba? Opo. Yung tinatawag na self-regulation mo na Mhm. skills, no? Mhm. And sadly, ito yung mga bagay ngayon na parang, "Hey, nasaan na ba sila?" Nasaan na initiative, 'no? Nasaan na? And then the self-regulation, Mm. nasaan na, 'di ba? So Mhm. yun, kailangan pang bakuran ka para wag kang pumasok diyan, lagyan ka ng kordon, 'di ba? Para ka Opo. pipila na walang Mhm. uuna, 'di ba sa airport ngayon, like Mm. yung ano ko sa Davao, 'di ba may mga ano diyan, may mga guide, 'no? But Mm. if looking back, during our times yun, we know, no, we have that sense na about rules and we Mhm. are concerned about others, Yeah. at saka yung consequence of our actions Mm. is very clear, Yeah. 'di ba? Yes, So do you no? find that restricting or you find that as a Mhm. regulation lang ng behavior? Ano ba yun? Na ma'am, Opo. ma'am counselor. Actually, Doc, kung i-assess po talaga natin yung behaviors ng mga generations past the generation we have right now, talagang sobrang magkaiba. Yung dati nga, sut-sut lang, tingin lang, nakukuha na agad ang bata. Pero ngayon, sabi nga, luwa na yung mata, putol na yung litid. Hindi ba rin nasunod ang bata, no? Kasi siguro gawa nga din po ng mga influences from social media, na kung saan ang aga na agad na expose ang bata doon. So, divided ang attention. And then, syempre, somehow, may effect din po talaga sa behavior ng bata, yung mga napapanood niya. Tsaka kahit nga po yung pacing ng mga eksena sa mga cartoons, kahit cartoons o educational na mga palabas ang pinapanood nila, may impact din po yun sa kanila eh. So, it is good na talagang maging proactive po tayo bilang parents na mag-set ng boundaries so that we can keep them within the scope of the rules that will be beneficial to them, good for them, right for them. Kasi para din po yun sa safety nila, saka dun sa Yes. proper pacing ng development nila. Di ba po, Do? Kasi ang binubuo natin, no, mga momshies Mm. natin pong kasama at mga moms at heart ay ang salitang rules. Yan. Yes. So we're going to letter R. And that is, are we restricting our children or are we teaching them how to regulate their behavior, di ba? Yeah. Kasi halimbawa, paano ka kakausap? Pag kumakausap po tayo dun sa mga bata na yung, the very young, halimbawa, 2 years old, 3 years old, Mm-mm. natatakbo. That's restricting. That's restricting Yeah. them. Mm. And understanding child development, lalong tatakbo yan. Kasi yung tawag Opo. is abstract, di ba? Abstract, parang ano yun, hindi ko alam yun. Ang alam niya is takbo. So, tatakbo siya, di ba, no? And so, paano ka ngayon kakausap sa kanya para siya mag-regulate? You show the option. Anak, lakad lang. Yun, di ba? Anak, lakad lang, di ba? And malumanay, hawak mo pa siya, di ba? So, pag nagkakawala siya, anak, ano lang, lakad lang tayo. Yan. So, yung kasi, when you are talking about, di ba, yung nagbibigay ka ng rules sa mga bata and restriction versus regulation, pag sumunod naman siya ang next na dialogue mo,
Uy, ang galing, naglalakad. Naglalakad Mm. talaga. Wow, ang galing naman ng anak ko. Okay, Yeah. anak, let's try to tiptoe. Yan, tingkad-tingkad na Mm. lakad, di ba, no? Yun. Mm. So, parang yung nangyayari dito ay binibigyan mo siya ng impression na, ay, na-regulate Mm. ko yung sarili ko. Kasi, Yeah. nakakasunod Mm. pala ako. Yan, di ba? Yes. We affirm na tama yung kanilang ginagawa ang naging response doon sa instruction natin, di ba, Doc? Saka, instead of sounding negative, kasi when you say do not, wag yan, wag ganon, negative po, saka abstract pa nga sa kanila dahil mga toddlers, minimal pa lang naman din talagang naiintindihan nila sa mga abstract concepts or even instructions. Kaya mas malinaw if we will tell them, oh, kapag ganyan, lakad ka lang, take it gently. Tapos minsan din po, sobrang excited na, nakakahampas sila, nakakapalo. So, what we can tell them, direct, malinaw na instruction is, okay, the hands are for shaking hands, for touching. So, no hitting, ano lang, touch lang, gentle. Nakukuha naman po nila. Basta nandun lang talaga din tayo to give them clear and precise na mga direction o instruction on how to behave better. Diba po, Doc? Yes, oo. And then, another rule also is, halimbawa, it has something to do dun sa pagkausap mo naman sa kanya, kung paano niya iaayos ang kanyang mga gamit, di ba? So, instead Yeah. of restricting na, huwag ka nang makalat. Di ba yung ganyan? Yeah. Ano ba ang kalat? Di ba? O, tingnan mo Uh-huh. halimbawa, you're talking to your teenage son, ano, or daughter. Tapos ang Mhm. kwarto mo, ano mga kalat dito? Ano mga pinagdidikit mo dito sa ano mo, di ba, no? So, parang, you are Mhm. restricting. So, when you say that you are regulating, you have to talk, no? Mhm. Ay, anak, ano Mhm. tong nilagay mo dito? Mhm. Dikit ka nito? Oh, talaga? Anong tingin mo? O, itong kabila ng wall mo, tingnan mo. Walang Mhm. nakadikit. Sige nga. O, di ba? So, parang Mhm. mag-iisip siya ngayon and then, anak, di ba, nung nag-usapan natin, no? Kasi bagong paint yung wall natin or ang gusto Mhm. natin, di ba, yung malinis. Kasi nakaka-distract sa ating ano yun, Yeah. concentration, di ba, no? Mhm. Yung mga nakalagay na kung ano-ano. And don't talk about yung pipintasan, di ba, yung mga Yeah. nakalagay, ganyan. Kasi those are valuable to them. So Yeah. when we say that we raise regulation in children, kasi matatanda na to, teenager na, yung Mhm. ipapakita mo sa kanila yung paano ang effect nito, ba? Mhm. And Yeah. what can be done together pag-uusapan. Ang habang Mhm. usapan yun, ang habang usapan, di ba? Opo, depende din po kasi talaga sa level of development ng bata, no, kung ano nang nauunawaan niya. Pero it's necessary po talaga as to whatever age or developmental level na sila, meron po talagang appropriate boundaries through rules na maiset po sa kanila para ma-regulate po nila yung kanilang behavior. Kasi primarily, ang concern natin is for their safety din po. At saka, syempre, yung ma-develop din yung competence nila, di ba po, Do? Yes, oo. And to, last illustration natin para sa season talk for the rules. Halimbawa, ang rule mo Mm. ay about pag-uwi ng ganitong oras, di ba? Mhm. So, ang ano yung sasabihin natin sa kanya is to be able to regulate his time, di ba? So, Mhm. malalaman niya na, okay, pagka ganitong time ako pupunta, ay dito if ano to, activity sa school, Mhm. kakapusin ako. And ang aking Mhm. curfew sa bahay is this. So, mareregulate niya ngayon yung behavior niya. It is Mhm. not Mhm. restricting him. Okay? Mhm. So, yun. Opo, that's good, Doc. Okay. Helpful yan. Ang dami talaga, no? Hour pa lang tayo. Okay, let's go to you kasi baka abutin tayo ng ilang oras dito. Okay, let's go to you of the word rules, no? Ang rules kasi, di ba, pagka naging regulating siya sa bata, yung may awareness, Mhm. kagaya na example ko kanina na alam ko, nape-predict ko yung yung acceptance, no, ng aking kilos. So there's what we call the unspoken. Yan, unspoken. Mm. Wala, Mhm. season talk tayo tapos unspoken. Ano ba yan? Ano ba yung nakapulong naman dyan? So walang Opo. usapin yan, implied, no? Ano ba yan? Yeah. Opo. Yung kumbaga, alam na po ng bata, no, na pag ganyang mga senaryo, ito ang dapat na behavior niya. Ito ang response niya. Like halimbawa, yung laruan niya,
hindi na kailangan ulit-ulitin sa kanyang sabihin na, o iligpit mo yan. Kasi dapat pag nilabas niya, ginamit niya, ano yun, implied na ililigpit ko. 'Di ba po? Parang ako po, lumaki ako sa ganong disiplina na kapag meron akong kinuhang gamit, dapat ibalik ko siya kung paano ko siyang kinuha. So, kung hindi siya nakabaliktad, hindi siya nakakalat, kung paano talaga siya na iniwanan nung unang gumamit o nagligpit nun. Ganun ko din siya dapat na isaayos pag ibinalik ko na. Ako, may mga ganun po kung dala pa ring values until now na somehow minomodel ko din po to my toddler. At natutuwa naman din ako na nagigets niya na rin po, no? So, we can never limit talaga ang ating mga anak. Napakahalaga sa kanila nung ating modeling, nung example, para magawa din po nila yung mga expectations natin that may be unspoken at most times. Di ba po? Mm. Yes, oo. And then, yun ding isa dito sa unspoken na to is yung ka-connection nito is yung implied, no, di ba? Sabi nga natin, action speaks louder than words, di ba? So, dito nakikita ng mga bata yung nakagisna nila na ginagawa ng mga tao sa paligid. Kaya siya implied, di ba? So, halimbawa, yung pag kumakain ka, no, may mga table manners, no, na implied. Yeah. Hindi na yung laging pagsasabihan ka na yung kutsara hindi dapat tumutunog. Paano ka ngumunguya, di ba? Yung yung bibig, di ba? No? So those are part of table manners. So ito po yung mga implied. Implied are actually related to values, no? Yung halimbawa, yung hindi ka makalat, hindi ka maaksaya sa mga gamit, di ba? Right. Sino, ano? And then, yun nga, yung manners, no? Kasama rin ito dito, yung unspoken, pagka nag-gathering na sila, di ba? Takbo na yung bata, magbe-bless, di ba? Or kikis, di ba? Yung ano po. So, ayun, may mga rules na gano'n. And unspoken is an example na, sabi nga, season talk. Pero, that unspoken, ang seasoning nito is more of magaya. More of gaya. So, parang handed me down. Oo. So, karugtong yan ng L natin. So, kasi naman yung L natin is something to do with learning, and the loving way of putting learning into your rules. Ako, paano ba yun? No? Like today, di ba, may mga bata. But sabi mo nga, you start early. Yeah. Or with your toddler, how do you blend na you say it in a very loving way, pero you need to learn it. Di ba? May patience din. Minsan tinetest nila ikaw. Tinetest nila yung boundary. Totoo po. Tinetest nila yung patience, kanya. Kasi minsan paulit-ulit po. Nakatingin pa sa'yo minsan di ba? No? Kung tatawagin pag sinabi mo, anak, ganito mo gawin, iba pa rin yung ulitin. So, kailangan po talaga over and over again until makuha po nila. Kasi maaring may limitations din talaga sila with your psychomotor ability, 'di ba po? Kaya hindi agad madali nilang makuha yung paraan o kumbaga yung response to a particular scenario. And also, andun din po na yung pag-learn nila in a loving way would be for us to explain, no? Elaborate, ano ba yung mga consequences behind yung pag-instruct natin sa kanila in a particular way, kung bakit may ganong limitasyon, may ganong boundaries, kung ba't may ganong rules. It's for them to understand, pwede kang ma-harm, anak. Ako madalas po yun ang explanation ko sa anak ko na you might get wounded, you might be injured, diba po? You might get hurt. O kaya pag may hahawakan siyang mainit, you might get burned. Though hindi pa na naiintindihan, pero may isang beses po kasi yung anak ko, nakahawak siya ng mainit na, yung coffee maker po. Hindi ko nahabol yung kamay, nahawakan na. Nung una po, medyo sabi niya, parang wala, nang tawa-tawa pa siya. Tapos maya, nadama niya na, napaso pala siya. So, iyak na siya. Sabi ko, that's when you get hurt. So, at least nagkakaroon na sila ng association. Naiintindihan po nila, may consequences ang bawat ginagawa nila. So, whenever they are instructed, dapat may kasama rin pong loving explanation para po makita nila it's for their benefit din po. Yeah. Na-mention mo yung consequence, no? Napakahalaga nito. Na ibahagi din natin yung tinatawag natin na part of the rule is to tell the truth, no? Yeah. Minsan kasi yung consequence, parang hindi siya nagiging maliwanag, no? Hindi nagiging truthful. And what do I mean? Sometimes we
no? Yung ipapartneran natin si rules ng threat. Sige ka, pag nakita kita dyan, puputulin ko yung dila mo, hindi mo naman talaga gagawin to, di ba, no? So, be Opo. truthful, no, in our, and then, yun, ang dami nating threat. Huwag ka pupunta dyan kasi alam mo, meron dyang higante. Parang mga ganyan, di ba? Opo. So, when we also tell our children something that we Mm. expect them through rules, let us also be truthful. Hindi yung mga ganong Yeah. bagay na hindi naman totoo. Opo, Natatakot natatakot po ako. tuloy yung bata, no? Kahit yung sa dilim. Oh, huwag ka Oo, pupunta kasi sa minsan dilim. May multo dyan. si pastor sa church, yung mga ano, sasabihin, huwag ka magulo, magkakatsay si pastor. Hindi ka nga nakikita ni pastor. Opo, o Pag kaya yung, nakita tuloy niya takbo si ng pastor, takbo. takot na siya. Takot na siya Opo, yung mahingi mga, kay pastor. O, di ba, no? yung mga ganun po tuloy nagkakaroon ng mga misinterpretation ng bata, nakakapag-cause po tuloy ng mga anxious behaviors na hindi naman na po dapat, no? Hindi naman kailangan para po matuto ang bata. Yes. Mm-mm. And we put different flavors sa seasoning ng talk natin kapag gano'n. Naiiba yung Opo. ating talk na tinatawag ko. Okay? So, dito ay pinakita natin that you can learn while you are giving the rules. And ang pinakamahalaga talaga dito is when you break the rules, when you don't follow the rule, a consequence will happen. Di ba? Yeah. Oo. Dito din papasok yung tinatawag natin decision making, which is connected dun sa self-regulation. So mga momshies, ibig po sabihin natin sa ating mga moms at heart, ay magkakarugtong ito, no? Magkakarugtong siya. And when you say magkakarugtong, like yung sa self-regulation niya, mag-iisip siya, oh, will I do it or not? So magde-decide siya. Okay, pag nag-decide siya ganito, di kinausap mo na siya na, oh anak, naalala mo ba yung assignment mo? Di ba ano ang rule natin sa assignment? Uunahin siya bago yung mga laruan, di ba? Ganyan, di ba? Itong rule yun. O, di self-regulation siya, nag-decide siya, inuna si laruan. O anong consequence niyan, di ba? So, huwag tayong papa-stress sa bata. Kasi minsan, sasalo, di ba? And when you do that, hindi, ano na yan. Okay, let's go to the letter E. Yan, maling example yun. That's Yeah, letter E, opo. di ba? Oh, it's not a good example, di ba? Ang crucial po talaga ng setting an example or yung modeling, no? Kasi ang bata, lalo na po from the younger years, they learn through imitation. So yung modeling mo, yung example mo, kung anong nakikita nila sa'yo, madalas yan din po ang ginagaya nila. Kaya ako po dun sa toddler ko, nagulat po ako kasi isang beses, no? Nakita ko siya, parang ilang beses po yun pala na-observe ko. Pag tapos na siya kumain, ilalagay niya agad yung pinagkainan niya doon sa sink. Kahit hindi niya pa abot, basta nakarating na doon sa malapit sa sink. Kontento na siya doon. So I think, na-model ko sa kanya na kapag tapos ng kumain, you will need to put it on the sink kasi ililigpit na yan. So yung mga simple na bagay na ganun, may impact po sa kanila, no? Sa kung ano magiging manners nila, kultura nila, norms that they will follow inside the house and even outside. Kasi kahit nasa in-laws ko po kami, no, ganun din ang gawin niya. Dadalhin niya yung pinagkainan niya doon sa sink kahit mas mataas pa sa kanya. So ano pa po, no, kapag yung iba pa po na mas malalaking gawain o kaya mga mas mabibigat na values natin, di ba, Doc? Yes, oo. And sometimes, meron ding inherent, no, yung parang nasa ano ng bata, yung kusa. Na hindi, kusa niya na ang value niya is order, no? So, minsan, nagkukusa siya, like, I remember meron ako rito, naging bisita na isang family. So, yung mga anak nila ay 2 lalaki na parang ages, 5 and 4. Oh, Aba, wow. nagulat ako si 4 years old yung ataw. Basta isa sa kanila, no? Ay inayos yung mga, kasi nagpasukan sila dito sa aming bahay. Nagtanggal sila yung panlabas nilang footwear. Alam mo, hindi siya pumasok agad. Isa-isa niya yun na inayos. Oh, cute. Nang tabi-tabi, no? Di ba? Pati nga yung tsinelas namin na hindi tsinelas lang ng pamilya nila eh. Inayos din niya. Sabi ko, wow. ang na-model naman dito sa batang ito is the value of order and neatness, di ba? Now, so pag yung value of order and neatness, minsan
dito sa bahagi halimbawa, sa pagse-set ng table niya nakita or sa pag-aayos ng beddings ng nanay niya. Mhm. But then, meron siyang yung parang kusa, no? Kung paano niya ito Yeah. isasagawa, di ba? Yung alam niya Mm. na, bawa yung pagising nila sa umaga, makikita niya, put into order na yung mga pillows, yung blankets, ganyan. Yeah. So parang Mhm. pag nakakita siya ng another item or Mm. things na hindi nakaayos, parang may udyok na siya, di ba? Ito yung Yeah. sinasabi natin na Mm. example, no? Action Mhm. speaks louder than words. Hindi mo na siya kailangan Yeah. sabihan na, ano ba, gawin mo nga yan, ang Mhm. kalat-kalat mo, di ba? No? So Aha. ito yung mga batang may kusang palo, ba tawag yan? Siya po yung may initiative, no, Doc? Nagiging naturalesa na lang yung mga norms na i-model natin sa kanila. Yung value na yun, Yes. lumalalim sa kanila as they are also affirm na, anak, yan yung tamang gawin, yan yung, o kaya pag yan nga, napupunta sa ibang lugar na pupuri sila na, ay, yung bait naman ng batang to, napaka-orderly. So they get to see yung value ng kanila pong behavior kapag sila po ay affirm din na sila po ay gumagawa ng tama at mabuti with their actions. Yes, oo. And going back to sa batang yun, no, sabi ko, napaka-impressive naman ito, no? He Ah, took the effort. Kasi isa, pumasok na lang basta-basta, naghahanap ng laruan, ganyan. Pero siya, naiwan siya dun sa may door at talagang inayos niya. So sabi ng parent, Mm. ganyan po yan kahit sa bahay namin. Ayaw po niya Oh, ng wow. mga footwear tsaka kailangan magkatabi yung magka-pair ng footwear. Hindi Magkatapat yung, pa. oo, tsaka talagang sinipat pa Ah, niya, hindi yung basta ganyan lang niya yung magka-pair, ah, no? Talagang ah. you will see his diligence. Ayan, yung diligence. Wow. And Mm. yung mga mamsis, din po yun, it's part also of our rules, di ba? Of Mm. our rules, yung standard, di ba? Standard of Mhm. work, di ba? Like, yung Opo. mga bata ngayon, no, parang matapos lang yung project nila, di ba? Yung Mm. susulat, nagsimula din natapos nanduro na, parang gano'n, di ba? Tapos ganyan-ganyan, parang Opo. zigzag, di ba? And Ah. then, meron ng blue, red, blue, di ba? Yung mga ganong Mm. line. Minsan, ang dadakwang na sulat, di ba? Tapos yung mga spaces. So, Mm. ako, I always tell the teachers of the early grades, no? Mm. Kailangan, tuturuan sila doon. Kasi yun yung, Mm. formative years, di ba? Opo. Dadalhin nila Mm. yon hanggang sa maedad, no? Sila. Mm. Like, Totoo po. penmanship, di ba? Penmanship. Mhm. Ah, may mga schools na nagtuturo nito. Ewan ko lang ngayon ha, kasi wala na ako Mhm. exposure. But Mhm. during my early days of exposure sa mga penmanship, nakikita ko, pag Mhm. graduate nitong school na to, ganun. Kasi I remember yung boss ko, graduate siya nito Mm. school na to. Talaga yung sulat niya, kakaiba. Hmm. Parang ganun Mhm. din turo sa kanila. No? And Oh, they grew up opo. with something Mhm. like that. So, may penmanship lang yan, ano? Kasi akala natin, ang mga Hmm. rules ay yung puro wag nito, wag ito, wag yan. But we Mhm. have to realize na hindi lang naman ito yung mga rules Mhm. natin, di ba, no? Yeah. And talking of Opo. example, paano ba natin maisasabi sa bata na hindi yung parang, ay, gayahin mo ako? What Mm. is that one word or manner of telling the child na ito yung dapat in terms of Opo. example? Actually, no, Doc, it's wordless eh. Parang, it's also unspoken, pero yung consistency of your actions, yan po talaga yung tinitingnan ng bata eh. Kaya yun din ang gagayahin niya. Kasi pag laging ganun ang gawi ng nanay at tatay o kaya ng mga taong nasa paligid niya, naturally na i-imbibe niya na lang din po na i-imitate yun. Like, halimbawa kung merong natumbang tapos nakita niya yung nanay o tatay niya, talagang dali-dali ding mag-ayos ng mga bagay na sisira, natutumba, nadidisarray. Ganun din po yung nagiging value niya na dapat pala ganun. Kasi ako, yun din po yung observation ko sa anak ko eh. Madali siyang sumunod sa mga, ano ba, pagliligpit, ganyan. Kasi yun po yung nakikita niya on a daily basis. Pag magwawalis, kailangan dala mo na din yung yung Dustpan. dustpan. Yan. So ihahabol niya sa akin yung dustpan kasi at most times so makikita niya partner ko nang dala-dala yun. Pero may times naman di ko na nadadala, ihahabol niya sa akin. So kahit mga small things like that, no, Doc,
kapag consistent ka, nakikita nila na nasa routine mo yun araw-araw, ginagaya nila talaga, na absorb nila at pinapractice din po. So for me, that's what's crucial in our modeling, in setting an example, yung consistency. At saka yung makita po nila yung value nun para sa atin. And talking about rules, and this season talk na nakapaloob sa pagsasabi ng mga rules, mahalaga din na yung mag-asawa, yung parent, Opo. mag-agree sila doon sa mga Yeah. rules na ipapasunod, di ba? Kasi sometimes sasabihin ni mami, sabihin ng nanay niya, di ba yung mga plato, pagkatakain natin, dapat, idadali na sa sink, no? Hindi palakarin mo sa sink yan, di ba, no? Yung tatay, hindi naman lumaki sa ganun ding tahanan, di ba? So, siya yung numero uno na pagtayo, ang kalat-kalat na ng paligid niya, tapos yung plato niya, nandoon pa din, di ba, no? So, ganda nga, no? Bago ipanganak yung mga bata, naayos niyo na ito. Kaya lang, minsan, hindi pa naaayos, nandiyan na si bata, di ba, yung mga ganun bagay. And do not quarrel, no? Do not quarrel, no? Na parang, tingnan mo yung tatay niyo, iniwanan na naman to. Di ba yung gano'n? You talk it up. Na saan ba kayo dalawa mag-a-agree, no? And again, that's communication. Kasi ang mga bata, they will look at the nanay, luluk at si tatay, di ba, magkaiba sila. Si nanay ang kalat, si tatay masinop, or baliktad, di ba? Ganon, ang kalat yung isa rin. So, the child will compare, ano ko. Saan ako lalagay, di ba? So, para mas maganda at wala nang ganong kaguluhan, confusion sa isip ni bata, model natin yung pareho, di ba? Kasi we are shaping a home. We are shaping the norms in our house, di ba, no? Na ito yung kailangan natin. Okay. Right. The last is the one, letter S. All these rules, siyempre, tatama yan sa ating emosyon, self-esteem, self-concept, di ba? Paano natin i-secure yung kanyang mga bagay ngayon? At saka, of course, yung safety, physical naman yan, di ba? And the confidence, nakaya ko, di ba? But I think basic sa rule na maganda sa season talk natin ay how do we become sensitive doon sa pagbibigay ng rules and then the expectation of compliance to the rules na hindi masyadong tatama doon sa bata na, how are we going to do that? Opo, tayo po dapat meron din tayong yung sensitivity comes with flexibility, na yung bata yung intindihin po natin kung nasa ang level siya ng kanyang development, cognitive, emotional, all aspects will have to be considered para nagiging adaptable po sa kanya yung siniset nating rule. At yun nga po, according to their ability, yung kanilang competence as of that level of development, na-empower po natin sila doon. Na-affirm natin sila whenever they are able to abide, to comply to the rules. Syempre kapag mga toddlers pa po, bigyan mo yan ng abstract na instruction, no, or rule, hindi po nila agad naiintindihan. Tapos kung sasabihin mo lang na gawin mo to anak, tapos di mo naman pinaliwanag, di ba po, hindi po nila yun agad masusunod kasi wala po silang comprehension behind it. They're not like so much with teenagers na sabihin mo lang, medyo makakapag-isip na sila critically na siguro kaya ayaw ni nanay yun o ito pinapagawa ni tatay kasi ganito, ganyan. Pero yung mga children, mga elementary level hanggang mag-adolescence, yan yung medyo aalalayan mo pa talaga kung paano mabigyan sila ng rationale, explanation, elaboration as to the consequences, the reasons behind the rules para yun po ay ma-enact po talaga nila with obedience. And yung trust nila sa atin, mabobolster pa po natin lalo, no? Ma-empower pa po natin. Yan po. So the security of the emotion of the child lies in terms of the pagsita, di ba? Doon sa hindi na ginawa yung rule, di ba? Doon nakasalalay ito. Ito yung concern, yung consequence, di ba? So paano ito po pwedeng sabihin ngayon sa bata, no? So ang isa din dito ay never compare. Na parang, tingnan niyo si kuya, ang ganda na. Ikaw naman, ang kuya ka, tapos mas maganda pa tong ginawa ng kapatid mo. Ito mo, alam na niya, ikaw hindi pa, di ba?
So never compare, di ba? And Yeah. when we also reprimand them, di ba, dahil hindi nakakomply Mm. sa rule, let's not do it personal. Parang, okay na Mm. mukha, di ka talaga marunong umintindi. O, di ba, no? That's, di ba, yung ganyan. Or matigas ang Labeling. ulo mo, pasaway ka talaga, di ba, yung ganyan. Mm. So those Opo. are the kind of talks, no, that we need to tell our children kapag ka Mm. sila ay merong mga sabihin nating hindi nasunod dun sa ating mga Yeah. restrictions na ibinibigay sa kanila. It's Mm. very personal na sinasabi natin doon sa bata. Okay, Opo. so Mhm. rules spell restriction versus the regulation. Letter U is Mhm. unspoken. Letter L is a balance between learning, especially in the Mhm. consequence, and the Mhm. execution in a loving way. Mhm. Set the examples that are good. Not, Yeah. oo, and then yung letter S natin is let's secure the personhood of the child, the emotion of the child, no, na Mhm. hindi dahil doon sa compliance to the rules ay masisira Mm. na ang ating relationship with the child. Yeah. Okay? So, any Mm. last word? Opo, yan naman po mga rules natin na gustong i-execute at i-educate sa ating mga anak ay para po sa kanilang kaligtasan at sa patuloy po nilang pag-grow doon sa competence and confidence nila as a child, as a person. Kaya po, don't be afraid to establish limitations and rules, pero do it in a loving and gentle way para po sila ay makasunod ng ayos at syempre matuto po sila kung paano din po iingatan ang sarili nila. So God bless po sa lahat ng ating mga momshies and happy Mother's Day, not just Yes. on this month, no, pero every day. Yes, mothers are happy doing the task of mothering. Okay? Salamat Yes. sa inyo, Ma'am Shijai. Bye-bye. Opo. Salamat po. Yan po ang ating kabuuan ng mga usapan sa Season Talk dito po sa ating Moms at Heart. Sana nga po tayo nakakuha ng mga bagay-bagay na pwede po nating panimulan. Ano? Ang pakikipag-usap po ay isang napakahalagang bahagi ng ating buhay. Marami po tayong maaayos na mga relasyon dito, mauunawaan ng mga kilos ng dahil po sa ating pakikipag-usap, sa nilalaman, sa tono at kung ano-ano pa. No? Napakahirap pong bahagi ito na i-master sa ating buhay. So kailangan po natin ng panalangin para dito, and for that, we are going to give way sa atin pong kasamang Praying Moms at Heart all the way from the Middle East. Hi, Ma'am si Chris. Pakilid tayo sa ating closing prayer. Magwakas po tayo sa panalangin. Purihin ka, o aming Diyos, sa iyo pong katapatan at pagmamahal sa aming mga nanay. Salamat po sa programang ito na Moms at Heart na patuloy mong ginagamit upang hubugin at turuan ang aming mga pusong ina na umayon sa kalooban at pagkatawag mo po sa amin bilang mga ilaw ng aming tahanan. Palawakin mo pa po lalo at patagalin ang palatuntunang ito para mas marami pang mga momshies ang magabayan at maabot sa iba't ibang panig ng mundo. At patuloy mo pong gamitin sina Mami Bessie at ang kanyang mga guest speakers upang maging daluyan ng pagpapala sa mga tagapakinig. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless you po. Maraming salamat sa atin pong kasama sa Praying Moms at Heart sa Middle East, kung saan tayo po ay kanyang pinangunahan sa ating closing prayer. Tunay naman po na tayo pong mga Moms at Heart, napakarami po nating mga hamon sa ating buhay. But I think itong hamon ng pakikipag-usap ay moment to moment. Marami po tayong daplis dito. So marami po salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po ang inyong Mami Beth Rios na lagi ninyong nagpapaalala para po sa mga bagay-bagay na humuhubog sa ating mga pusong ina. Nakasama po ba namin kayo? Over 702 DTAS, AM Bond, nakinig. Yan. Lalo na po, hello dyan sa ating mga kasama sa mga iba't ibang lugar na bit-bit po ang ating PM radio. Kayo po ba ay nandyan? Uy, medyo pumapatak-patak na ulan. Ano? Mukhang naggagayak na po ng taniman yung mga kabukiran natin or baka po yung iba
ay bitbit ang PM radio sa tindahan o kung saan paman or others because of that access ay nakikinig po sa kanilang mga sasakyan. Take care po, mag-ingat sa ating driving. And doon din naman po sa ating mga viewers, kayo po ay ating pinasasalamatan din. FEBC Radio TV o di kaya naman po sa Facebook ng Moms of Heart. Ang lahat ng yan ay dahil kayo po ay miyembro ng Kapitanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isang mapagpalang hapon po or umaga at saan man po kayo naroon ang aking iniiwanan sa inyo. And of course, babati pa rin tayo ng Happy Mother's Day mula sa inyong Mommy Best Friend. Aga mo namang gumising, di ang uubos ang sinaing at sa pagtulog, nahuhuli ka sa paghimig.